Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Alas 5:10 na, One Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes, Banwa sang Kalinog, Iloilo, kabahin sa ginpaydalom sa red category sa areas of concern sang COMELEC. Pila pa ka lugar sa Western Visayas ginatutukan sang COMELEC kag kapulisan bangod sa intense political rivalry. Ido nga Siberian Husky nasapuan patay sa Bilison, Antique. May mga pilas kag sunog sa lawas. 43 ka mga pamilya nga nasunugan sa Barangay Rizal, Lapu Sur, ginpahibalunas ang tagiya sang duta nga hindi na sila pagpabalikon sa lugar. Patilaw nga performances sa mga magapasakop sa Tribes Competitions sa Dinagyang Festival 2025 nasaksihan na sa ginahiwat nga opening salvo. Kag mga mamaagi kung paano ipabili ng healthy lifestyle matapos ang mga handaan sa holiday season, hibalon ta. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga kapuso, hindi na gid mapunggan, dinagyang fever is on agid sa Iloilo Freedom Grandstand sa nagapadayon nga opening salvo sa Tribes Competition. Sa subong nga mga tinion mga kapuso, napuno na sang supporters kag bisita ang grandstand kung sa din nagapakita sang patilaw nga performances ang walutanan katribo nga hando makuha ang kampyonato subong nga 2025. Ano ay han nga tribo ang pinaka nagpawaw sa audience? Maghahatag sang update live si Zen Kilantang Sasa sa diligid lamang Madugat. Mayong hapon mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan, Banwa sang Kalinog, nakasulod sa red category sang areas of concern sa datos nga gipagwa sang Commission on Elections. Apang COMELEC Western Visayas, wala pa kuno sang pinal nga lista sang areas of concern sa riyon. Si Julius Bilacaol nakatuto. Nagaisahanon ang Banwa sang Kalinog sa bugos nga Western Visayas sa mga LGU nga nakasulod sa red category sang areas of concern santo sa datos nga ginpagwa sang Commission on Elections. Ginklaro naman sang COMELEC nga pwede pa magbago ang listahan samtang nagahilapit ang eleksyon. Sa mga kababayan natin, hindi po porket nakita nyo yung area ninyo na naka-red, ay dapat na kayong matakot. Lumipat muna kayo sa ibang lugar. Hindi po yung ganon. Ibig sabihin lamang, mas may makikita kayong mas madaming mga dagdag na puwersa ng AFP at PNP. Ang classification sang tag sa kalugar ang natunga sa green, yellow, orange kag red. Para sa COMELEC Western Visayas, posible nang inbasyan nga nakasulod sa red category ang Kalinog bangod sa insidente nga nagluntad sa nakaligan nga barangay kag SK elections sa 2023. Apang pagklaro sang talatapan, wala pa sang areas of concern nga na-identify sa bugos nga rehiyon base sa assessment sang Regional Joint Security Control Center. Normally, it is only around the mid-April that we come out with this list of areas of concern. Final, that is in relation with the finalization man sang amon security plans. Sa statement nga ginpagwa sang Philippine Army, bisan ini ang hindi man kumbinsido nga yara sa red category ang Kalinog, bangod wala man ini sang seryoso nga pamahog sa mga rebelde. Apang aminado ang COMELEC nga may ginabantayan ini nga mga political rivalry sa rehiyon. May mga areas kita nga ginalantaw how things would develop, especially at the start of the election period and eventually at the start of the campaign period on March 28. Magasugod ang election period kadungan sa Ganban sa Domingo, Enero 12. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Bacolod City kag pila ka lugar sa Western Visayas, mangin kaupod na si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamo gid nga salamat
Solo parents naman sa Bacolod City, natala na ang magbaton sang subsidy halin sa LGU. Pila ka mga nag-apply, wala makahingabot sa deadline sa mga adlaw. Yaring balita nga itong gintutukan. Masobra 1,500 ka solo parents sa Bacolod City target nga matagan sa Bacolod City LGU sang financial subsidy. Kadungan sang apag-adoptar sa LGU sa Republic Act 11861 ukon Expanded Solo Parents Welfare Act. Apang, masobra 1,300 lang ka solo parents ang nakakomply sa requisitos, lakip diri ang birth certificate sang bata, proof of guardianship, sworn affidavit sang solo parent kag iban pa. Kabugusan ni 12,000 pesos kada isa ang mabaton sang kwalipikado nga solo parent. Ukon, 1,000 kada bulan sa bugos sa 2024. With first time ni kati bag uman ang law, but for next year motong hambal din namon na i-quarterly ang kinahanglan naton daan ma-ensure nga samtang ga-apply sila sulod pa sila sa qualifications sang solo parents. Santo sa layi makabing nga solo parent ang mga nagbusong kag bata tugas ang rape, mga napatsyan asawa ukon bana, mga nag-isahanan buhi sa kabataan bangod sa pagkapreso sang asawa ukon bana, mga legal guardian ukon foster parent, ukon mga paryente nga nagatindog ginikanan sa mga bata nga ilo. Mayara lang tubtob sa buong adlaw para maghikot sang requisitos ang mga luyag nga mag-apply. Si Love nagpasimpalad kuno bangod ang ayuda nga makuha ako kabulig para buhion ang 4 ka tuig nga bata. Apang, may ara ko galing kay na-expire, wala pa to benefits. Amo na nga wala ko balagi na renew. Nadulaan naman sa papeles si Salve, 24 anyos. Rason nga wala gini sang solo parent ID. Pareho kay Love, wala man siya makahingagaw. Wala gi ganina mo nakuha kay ang banila na dula gi ko no. Nagtinguha pa nga mag-ayo ang kasubong nila apang sunod sa LGU, wala na sang tsansa. Wala pa sang petsa ang LGU kung sano ang tagtaganay. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, ido patay matapos ginlabok ag ginsunog sang wala pa makilalan nga persona sa Banwa sang Bilison, Antique. Tagiya nagtanyag sang reward money sa makatudlo sa naghimo sini. Si John Sala nakatuto. Hindi lang basta ido, kundi kabahin na sang pamilya Vegafria ang ido nga sinami. Kung nagalagaw sila gani kung kaisa ginapabayuan pa nila sinami nga kasubo nga agot nga bata sang pamilya. Gani mabugat pa sa ila nga batunon ang natabo sa iya. Tutod na po. Emosyonal kag halos hindi makapati si Manang Consuelo sa gindangatan sang ila ido. Sinami ang isa ka Siberian Husky. January 7 sang nakabuhi ini sa ila balay sa barangay Sinaha, Bilison, Antique. Pagkaligad sang isa ka adlaw, nasapwan nila sinami sa kaiping nga barangay nga Concepcion nga wala na sang kabuhi. May pila sa ginapatihan pagkalabo kag pagbuno. May indikasyon pa nga gintutda ng ido. Bangod may sunog sa isa niya ka parte sang lawas. Paglantaw naman, sir, ang sunog ay likod na sa piyak, may labo sa likod, kag ginbalbal ulo na, pusa na na ulo na, sir, kag ulbo mata na. Ang titintayabaw niya, huwag gipatay, ginandabayan po. Nakabaton sila sa impormasyon nga may ginlagas nga ido ang mga barangay tanod sang barangay Concepcion. Kaya mo lang rin aking ginangayabtan nga anak, ano nga amigo to nagamba nga imo nagatapas sa tubo nga ay na mga tanod rin nag-operation tabi may kinagas na ayang umang. Apang ginpanginwala sang barangay officials nga sila ang naghimo sini. Ako justify din nga wala ka man kay mo sir kay mga tanod ko kagawad. Imalo na ka sarapa sir kanto lang sa social media nga wala ka man kay mo karate. Kinaimbestigahan na sang Bilison PNP ang insidente. Nagpangabay naman ang tag-iya sang ido sa mga posible may ihibalo sa naghimo sini nga magpakig-angot sa ila. Nagtanyag man sang reward money ang pamilya nga nagabalor sang 10,000 pesos sa makahatag sang impormasyon sa ila. John Sala, One Western Visayas. Pila ka mga nasunugan sa Rizal, Lapu Sur kag Takas Haro liwat na nga nagpatindog sang balay. Ini sa pihak sang impormasyon nga sila ang hindi na makabalik sa ila ilistaran. Si Julius Bilacaol nakatuto. Naabdan sang news team ang pila ka nasunugan sa barangay Rizal, Lapu Sur sa Lapos, Iloilo City nga nagapanino. Mayara man nga nagapatindog na sa puloyan. Ini sa pihak sang kamaturan nga ang ila pagbalik sa lugar ang wala pa sang kasiguraduhan. Bangod plano sang tag-iya sini nga pamilya Tabya nga bawion na ang ila duta.
Suno kay Manang Melinda, Miyerkules ang gintipon sila ni punong barangay Wilson Aliona, kagin pahibalo sa plano sang tag-iya ngay man lang ugangan. Di, paano kami? Maya, wala kami kwarta, naubos na sunog, tanan, nangamon mga karon ano ang giyo namon kay wala kami pinansyal. Problema sang kadaman sa 43 ka mga pamilya nga nasunugan, bangod wala gid sila sa masaylohan. Kag wala man sila sang galastuhon kung kinahanglan nila magrenta. Gani nagayo ang mga ini nga temporaryo lang anay nga makabalik sa lugar. Matandaan nga una naging pahayag sang Iloilo City Local Housing Office nga wala pa ini sang relocation site para sa mga nasunugan. Gintinguhan sang news team nga makuhaan sang patagang punong barangay apang wala ini sa ila kaina. Naistorya naman sang news team ang isa kakagawad. Apisar wala ini nagatubang sa kamera, nagabulig inihingyo sa mga tagiya nga hatagan sang bisan 3 lang kabulan nga makaistar anay sa lugar ang mga nasunugan para makasugod lang liwat sang ila pangabuhi. Sa Domingo, natala na kuno magatubangay ang tagiya sang duta kag ang mga nasunugan. Sa Zone 3 Takasaro naman, madamo man nga nasunugan ang nagapatindog na sang ila mga balay. Pareho sa taga Rizal Laposor, ang duta nga ila ginaestaran ang tuyo man bawion sang tag-iya sini nga pamilya Ledesma. Isa sa nagapatindog sang balay si Manang Erna. Wala gid kuno ini sang maestaran gani kun magabot ang punto nga kinahanglan na sila maghalin. Masunod man ini sa tag-iya. Mahalin man kami, hindi man kami magsiling nga maano kami nga hindi kami magaling ket hindi na yaamon mo. Una na ngagin pangayuan ni punong barangay Joseph Poral sang titulo ang claimant sang duta. May gin sumiter naman kuno ini. Apang wala na sa nakapagigaangot sa iya, kaangot sa ila plano nga pagpakudal sa propiedad. Paghatag nila, way naman sila kabalik sa kon, kag way naman sila katawag nga kung anong ilang desisyon. Kahapon, ginbisitahan ako no sa taga Iloilo City Local Housing Office ang mga nasunugan sa takas. Kagin pa sumiter sa mga requirement para sila makasulod sa tiyon nga makadugang sa relocation site ang syudad. Matandaan nga naglabot sa 26 ka pamilya ang ginhalitan sa sunog sa among barangay. Upod kay Hans Desierto, Julius Bilacaol. 1. Western Visayas. Kapuso, mga pamagi naman kung paano ipabili ng healthy lifestyle matapos ang mga handaan sa holiday season. Aton, hibalo. Isa ka man bala sa mga nag-enjoy sa mga handa sa Pasko kag New Year? Kapuso, this is your sign nga mag-trim down na para maging reality body goals sa mga 2025. Sunod sa bodybuilding champ nga si Coach Marvin, madamo sa pamaagi agud ma-achieve ini. Sa mga hindi komportable magsulod sa gym, no problem. Bangon sa balay mismo, ang ehersisyo pwede masugdan. Kung ano kada mo yung maging kaon, sing na sigapon masulod sa imo lawas, no. Wala imposible kung gustuhon mo gid, no. Kung damo miski mga bottled water lang pwede ka lang gid ya ka gamit mapush up. Kada flat exercise ka sa mga abs mo. Ang ini nga tips na nagkuha sa Negrense Champ sa isa ka international competition and fitness conference sa Malaysia sa Disyembre kung sa din siya ang nanging gold medalist. Ang fitness for all ages. Butang nga para sa iban nga aran sa 50s, no one is too old to start. Health is wealth. Ang ako lang nga message sa ila, why not try mag-workout para sa aton nga ikaayong lawas. Unlike wala ko exercise sa una, wala ko sa gym, namo na batyagan ko, galingin ulo, daw ang imo lawas daw sa kondisyon. Pero right now, masinano obra daw ay problema. Para naman sa isa ka medical professional, importante nga himuon na ang pag-ehersisyo ng lifestyle kahit hindi lang New Year's resolution. 2025 is a very nice to start na para maging good health as well as it can help gid mag-boost sang immune system as well as it will have a big benefit gid ang exercise sa aton body. Opo, Kiril Gasilio, Adrian Prietos, on Western Visayas. Mga kapuso, nagapadayon ang patilaw nga performance sa mga tribo sa Iloilo Freedom Grandstand. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, opening salvos ang Tribes Competition sa Dinagyang Festival 2025 ginahiwat subong kahapon. Mas matahom nga music ag storytelling sa tag sa katribo ginabantayan. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Iloilo Freedom Grandstand. Zen, kamusta dira?
Dirt sa pihak sang maulanon nga panahon, dayon sa gihapon ng kasadya sa opening salvos ng Dinagyang Festival 2025. Masobra duha ka semana na lang, liwat na naman nga makita ng performances sang Dinagyang Tribes. Excited ang mga Ilonggo, gani wala gin palampas ang opening salvo subong nga hapon. Sa blocking palang gani kagabi, madamo nang nagbantay kag napuno sang tumalanaw ang Iloilo Freedom Grandstand. Sneak peek pa lang sang performances sa opening salvo, mabatsyagan na ang energy. Dugang pa ang amazing choreography. 8 ka competing tribes ang nagpasundayag. Apisar nga hindi ni kompetisyon kaglain sa final performance, todo sa gihapon ang pag-perform. Nagpasakop man sa salvo ang 6 katribo sang sadsad sa Kalyarial kag Dinagyang Illumination Tribe. Sunod sa Iloilo Festivals Foundation Incorporated, masako na ang mga working committee sa pagpanghanda sa highlights ng Dinagyang Festival 2025. Ilabi na nga ginalauman nga dugukan na aktibidad sa mga local and foreign tourists. We had the security meeting, we have the all-committee meeting para ma-align ang mga plans and execution na kahit ilapit na kita sa D-Day of the festival. That's why we're very thankful. Ang veterano nga choreographer nga si Romel Flohen, ginatutukan man ang mga performances ng Dinagyang Tribes sa final competition. Ginalauman sini nga luwas sa bago nga choreography, mas pinatahom pa nga music kag storytelling ang ipasundayag sa mga tribo. Actually, 90% of all the young choreographers are all my dancers and students before. Sa tribe mo na sila naghalalin. And I hope and I wish nga ang ilang experience sa akon or sa tribe na ginahandle ko before, ma-inject nila sa ilagid nga innovation, sa ilagid nga creativity. Ginapangabay naman ni Iloilo City Mayor Jerry Trañas nga mapabilin nga sentro sa debosyon kay Senyor Santo Niño ang Dinagyang celebration. Recently, the Mayor issued an Executive Order number 167. Ang tinutuyo sini is to ensure that the 2025 kasadyahan ang Dinagyang Festivals remain solemn. Sa subong, sold out na ang Dinagyang tickets kag halos fully booked naman ang mga hotel sa Iloilo City. Dirt tanan nga tribo nga nag-perform diri sa Iloilo Freedom Grandstand ang magapasandayag man sa Iloilo Provincial Capital. Magluwas sa Dinagyang Tribes kag sadsad sa Kalyarial, ginpresenta man ang napulo ka mga kandidata sang Miss Iloilo. Balantayan naman buwas ang Coronation Night nga hiwaton sa West Visayas State University Cultural Center. Dirt? Madam Oged, salamat sa detalye. Kapuso Zen Kilantang Sasa. Mapuso sa Negros Occidental naman sa sininga video, kuha sang isa ka residente, Tagaliog, ang tubig baha matapos may eksperyensyan ukon na eksperyensyan mamunog ulan sa bahin sang Cadiz City. Ang tubig sa suba sa barangay Andres Bonifacio halos mag-awas na. Siyam ka barangay ang ginbaha sa syudad suno pa sa PDRMO. Isa sa mga ginalantaw rason among manabaw nga mga suba. Amat-amat na nga nagsubside ang tubig apang may 15 pa ka mga pamilya nga nagpabilin sa evacuation center samtang ginomonitor pa ang level sang tubig sa ila lugar. Masobra, 1,000 ka individual ukon masobra 600 ka mga pamilya ang naapektuhan sang pagbaha sa Cadiz. Kung ang mga areas subsided na ang water, closely monitoring lang ang LGU, so naghulam na sila sang amphibious backhoe sa province para mabuligan sila sa ilaman nga dredging. Kaya I think one of the reasons why is medyo nagnabaw ng ilang ang creeks nila and rivers. Impormasyon nga may aras ang organized robbery group sa probinsya sang Capiz ginaimbestigaran sang Capiz PPO. Si John Sala nakatuto. Ginatutukan sa kapulisan sa Capiz ang naging aktibidad sa mga sospek sa likod sa pagpang-hold up sa banwas ang Pilar Capiz. Isa sa ilaluyag mahibalawan kung bala organisado nga grupo mga ini nga ang modus nagapatigayon sa robbery hold up. Ini ang kasunod sa natabong ang pagpang-hold up sa mga empleyado sa isa ka soft drinks company sa di naglabot sa masobra 3 milyon pesos ang gintaban. Duwa sa ilang natigayon nga madakpan.
Validated pa yan ng ating intelligence unit, no? Para kung mapatunayan natin na totoo, syempre, tandakan ng operation to be determined to nato ni Sir kay syempre wala pa man kita kauntat. Nga, porque nakapag-file kita, ayan pa mo tukibon sa sining mga palabutan na inadlaw. Dugang pa ni Captain De La Cruz, isolated lang ang natabo kag natabuan nga wala gawas ang pamalay sa palibot sang lugar nga ginluntaran sang insidente. Gani nangin madinalag-o ng mga sospek. Sa karon 6 nang natumod nga ginalakipanan day John Francis Morenes, Gemma Ridakilania, Marnie John Asahar, Arnel Argelies, Leonito Tahasgo kag dismissed police officer nga si Layman 80. Inyong kapulisyahan sa bukos nga probinsya sang Capiz nagapasalig nga kami magaserbisyo sa probinsya kaya hindi sila magkulbaan nga mag-ubra sila mga negosyo, no? John Sala, 1 Western Visayas. Babuso, puno naman sa kasadya kag kalingawan ng 49 sinulog sa Kabangkalan Festival, subong nga tuig. Ang hiwaton nga may sinulog Kabangkalan 2025, mas mangin espesyal sa pagbisita ng Gazini Ganados, Christopher Martin kag Lexi Gonzalez. Sa January 16 na 7 p.m. sa KCC Gymnasium. Samtang karon na 8 p.m. ang ginahulat-hulat nga bonding sa mga taga Kabangkalan City, kaupod kanday Beauty Gonzalez, Sofia Pablo Alanansay, kag Matt Lozano sa aton Grand Kapuso Fiesta. Kita karon sa Kabangkalan City Public Plaza, alas 8 ng gabi. Mga kapuso, happy 49th sinulog sa Kabangkalan Festival. Happy 49th sinulog sa Kabangkalan Festival. Kita-kits tayo sa Kapuso Fiesta mamayang gabi. Mamayang gabi, 9 p.m. sa Kabangkalan City Plaza. See you! Mga kapuso, malantaw na sa Lunes ang GMA Prime Series nga may Ilonggo Girl sa GMA Public Affairs. Dinagyang vibes ang pandar sa MediaCon sa pagpakilala sa cast. Present man Sanday Richard Juan, Andrea Del Rosario, Empoy, Ara San Agustin, Caglian Valentin. Pati Sanday Vince Maristela, Gio Mana, Teresa Loizaga, Arlene Mulak, Michael Sager, and of course, our Ilongga girl, kag star of the new gen, Jillian Ward. Full support man si GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion, Vice President Arlene Carnay, Vice President for Corporate Affairs and Communications, Angel Javier Cruz, kag iban pa na opisyal sa GMA Network. Suno kay Jillian, gina-explore niya ang iya capabilities bilang aktres sa dual role sa may Ilonggo Girl bilang si Tata kag Venice. Sobrang bago po ang lahat. Firstly, meron po akong character dito na suplada. Yung isa ko namang character, Ilonggang-Ilongga po siya. So, nagsasilita siya ng Hiligay noon. Nagluluto siya. Hindi po ako magaling magluto so far. Tapos, may mga rom-com din po na eksena. Parang nag-buko ng sopryo. Mga evacuee naman yung nag-iistar sa guwasang 6-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Ginapanugutan na nga magpauli sa La Casillana ng Bagos City. Nakatutok Aileen Pedreso. Kapin isa ka bulan, humalin sang nag-evacuate matapos naglupok ang Mount Calaon sa December 9, 2024. Mas sobra 400 na lang kamang individual ang nagapabilin sa sulod sa sininga evacuation center sa Bagos City, Negros Occidental. Ang siyang nga iban pa, ginpasugta na sang LGU nga magbalik sa ilang mga puluyan nga hindi isakop sa 6-kilometer permanent danger zone sang Mount Calaon. Sila man mismo dito, no, before sila gindi camp, ang head of the family, gin-allow sila namon nga pasakaon sila anay for site assessment. Almost mga families man nga nag-assess, okay man daw sila. Sa banwas ng La Casillana, kapin 1,000, halin sa masobra 6,000 ka-evacuees, ang ginpasugta naman nga magpauli sa barangay Sag-ang, Mansalanaw, kag Kabagnaan. Identified ang mga overnighting sila outside the kilometer radius nila niya. Mga barangay siya affected. Tungkol nga nagpapakiti sila tungkol sa kanipon. Sa La
Carlota City, wala pa sanggit papauli nga evacuee sa bangod kalabanan sa mga ini ang lunsay nag-i-star sa sulod sa 6-kilometer permanent danger zone sa bulkan. Sila sa 6-kilometer danger zone ang iban outside of the 6 pero ang dalan hindi accessible sa vehicle. Apisab ginhatagan na sang ligwa ang LGU nga papulion ang mga yara sa gwa sang 6-kilometer permanent danger zone. Ginapanghandaan gihapon sang task force kanaon ang posible senaryo kung itaas sa alert level 4 o kung maglabot pa sa alert level 5 ang bulkan. Kung sa diin palaparon man sa 10 to 14 kilometer ang permanent danger zone sa bulkan. Titingnan nila kung ano yung pangangailangan. Yung po yung tinatanong nila, ano ba yung mga pangangailangan nyo? Magawa tayo ng 10 cities. And then meron pa tayong mga parating na mga nag-request nila mga RTTs, yung ating water filtrations. Huwag po kayo mag-alala. Nakaalalay po yung national government. Upod Caruel Bangoy, Eileen Pedraso. 1 Western Visayas. Mga kapuso, yari ang mga bakanting posisyon sa GMA Network nga sarang ma-applyan. Sa mga interesadong aplikante, pwede magpadala ng application letter sa careers.gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Ginpasakaan na sang kaso nga homicide with the use of unlicensed firearm ang 47 anyos nga si Rocky Toroy, suspect sa pagtiro sa 48 anyos nga panday nga ginkilala kay Nestor Templo. Temporaryo nga nagapuyo sa barangay Barok Tigbawan, Iloilo, apang tumandok sa barangay Bagakay sa mga Banwa. Madumduman nga base sa investigasyon sa kapulisan. Antes ang insidente, may komosyon nga nagluntad sa tunga sang biktima kag sabayaw sa suspect nga ginkilala kay Roselo Pesado sa isa ka ilimnan sa mga barangay. Nakapalagyo pa si Roque apang sa hot pursuit operation. Gilayon man nadakpan sa kapulisan. Nag-angkon sang samad sa ulo ang rider sa motorsiklo nga ginkilala kay Antonio Gunaw matapos makabunggo ini sa isa ka taxi sa intersection sa San Rafael, Mandurriao. Nagikan kuno sa bahin sang Infante flyover ang rider. Apang pagtabok sini sa intersection, natabuan nga naga-left turn man ang taxi nga ginamaneho naman ni Ryan Dignadice. Gani nagbunggoan ay ang mga ini base sa update nga nakuha sa mga traffic enforcer halin sa Mandurriao. Conscious man ang rider sa ospital. Ginahulat pa ang disposisyon sa magtimbang nga bahin kaangot sa aksidente. Patay ang 40 anyos nga manunudlo nga si Jennifer Liduna matapos maaksidente ang motorsiklo nga ginasakyan sini sa barangay Doles sa Banwa sang Calatrava. Sunod sa kapulisan, padulong sa Doles Elementary School ang biktima kag driver sa motor nga live-in partner sini nga si Noel Borromeo. Ginpahayag nga naalang-alang sa pagmaneho ang driver sa dulhugon nga bahin sang dalan kag nagdiretso sa isa pa ka motor nga nakapark sa kilid sang dalan. Isa man ka bystander ang nabungguan apang luwas na sa katalagman. Bangod sa impact sa pagkabunggo, nagtabog ang manunudlo kag nakaagom sa pila sa ulo. Gindeklarar nga dead on arrival sa ospital ang biktima. Mga kapuso, mangin star-studded ang selebrasyon sa Mother of All Philippine Festivals, ang Señor Santo Niño Ati-Atian 2025. Sa January 16, 8 p.m. may dalang kasadya kag kilig Sanday Beauty Gonzalez, Sofia Pablo, Allen Ansay kag Sean Visaga sa Kapuso Fiesta sa Kalibo, Pastrana Park. Siyempre, karon na 7 p.m. mahibaluan kung sino bala ang pagkakoronahan bilang binibining ng Kalibo Ati-Atian 2025. Mas mangin exciting ang coronation night bangod isa sa judges si GMA Regional TV Regional Correspondent John Sala. Magaserbe naman nga host si Anjo Pertiera. May dalaman nga harana si Luke Conde. Kilitay kita mga kapuso sa Kalibo, Pastrana Park. Mamaya pong 7 p.m. abangan nyo kami dyan sa Kalibo, Pastrana Park. At gagawin po dyan ang pinipini ng Kalibo Ati-Atian 2025. Ulitin po namin, mamaya gabi po 7 p.m. Kalibo, Pastrana Park. See you mga kapuso. Mga puso, nagkailain naman yung weather system sa magatugas sa magalumon kag maulanon nga panahon sa pilakabahin sang pungsod. Dala na dira ang amihan shear line intertropical convergence zone o kun ITZZ kag localized thunderstorms.
Sa datos sa Metro Weather, may pag-ulan sa pinakabahin sa Western Visayas, lakit ng Aklan, Capiz, Iloilo, kag Negros Island Region. Pabastog ang mga pag-ulan sa pinakalugar ganing manginhanda sa baha o kung landslide. Sa mga magalagaw subong weekend, hindi gid magkalipat nga magdala sa payong, bangus ang posibilidad sa gulpyada nga pag-ulan-ulan. Mga kapuso, ginsapol sang Iloilo City LGU ang Metro Pacific Iloilo Water kag ang contractor agud istoryahan ang pagpadasig sa excavation works sang MPIW sa Diversion Road. Sunod sa Iloilo City Engineer's Office, wala na nagasiga ang pila ka street lights bangod na apektuhan sang pagpangbuho. May nabaton man sila nga mga report nga may mga aksidente nga nagaluntad bangod sa proyekto. Dugang pa nga nagadulot ini sang huol sa mga motorista. Nagpasa na sang commitment letter ang kontraktor kag MPIW kung sa diin nagpasalig sila nga temporaryo nga tabunan ng mga ginbuhuan nga dalan sa Enero 15 kag liwat padayunon pagkatapos ang Dinagyang Festival. Tubtom Marso subong nga tuig ang kontrata sang excavation works sang MPIW. Ini ang nagsugod sang Setyembre sa nagligad nga tuig. Paabot ng aton nga Dinagyang. So hazard kita sir sa aton nga motorista tungod nga may mga event na nadara, no? Ang ilang nga excavate maybe may mabulasot gid kon magdinamo-damo ang mga tao dira. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas kag subong man sa aton mga kapuso abroad, manamugid nga salamat sa pagtutok. Mag-isa kita kag hibalon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang One Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.